mula 6,000 yen, gagawin na daw na 30,000 yen or baka umabot ng 40,000 yen. Yung unang balita, ganun yung unang balita. Bilang isang OFW, napakabigat yun. Mabigat yun. So, 3 or 4 na lapad. So, yun pa lang, napaisip na ako, worth it pa ba? Kung ganyan, every year magre-renew tayo ng visa, halos or aabot ng 4 na lapad every year ang bibitawan natin, samantalang dati 6,000 lang, pero next year daw magiging 40,000 na, 30 to 40,000 yen na. So napakalaki nung tinaas niya mula 6,000 naging 30 to 40,000, magiging 30 to 40,000. So napakataas, sabi ko, doon pa lang napaisip na ako, para ang mahal naman nun mabigat, lalo na sa mga kababayan natin, mga trainees, na alam naman natin na mababa talaga yung sahod ng trainees. So, biruin nyo, 4 na lapad na every year pag nagre-renew. Kasi yung mga OFW, ganun, every year nagre-renew talaga ng visa. Maliban na lang yung ibang mga OFW tulad ng mga engineer visa or yung iba pang mga regular visa na medyo higher level, minsan mayroong 3 years, mayroong 5 years. Pero mostly yung mga trainee, I think yata pati SSW, every year, nagre-renew. So every year, 40,000 yen, magiging 40,000 yen na yung kailangan nilang pag-ipunan. So malaking pasakit yun para sa mga OFW, kababayan nating OFW tulad ko. Kasi OFW din naman ako dito sa Japan.